Muli po, magandang araw sa inyo pong lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Kayo po ang ating masugid na sumusunod at sumusubaybay sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon tuwing Friday. Kayo pong lahat ay ating binabati ng isang pinagpalang araw para sa inyong lahat. Ngayon po ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral dito po sa Aklat ng Ebreyo, Kabanatang 2. At sa ngayon po ay sisimulan natin ang ating pag-aaral sa ating pundasyong batayan ng Aklat ng Ebreyo. Nakasentro po ito sa pagpapatuloy po ng ating usapin nung nakaraang Friday ng ating Panginoong Jesucristo ay higit na nakatataas kaysa sa mga anghel. Yan po. At muli din po nating sasariwain ang ating pag-aaral patungkol po sa banal na kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo or His divinity. Sabi nga po doon sa ating pagbabalik-aral sa talatang 3 ng Kabanatang 1, ay ganito po ang sinasabi sa wikang Tagalog. Siya ay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong larawan ng kanyang kalikasan. Eksaktong larawan ng kanyang kalikasan. At pinananatilin niya ang sanlibutan sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Yan po ay hango sa magandang balita, Biblia, Ebreo 1:3. Ito po ay hindi isang metaphor. Si Jesus po ay ganap na Diyos, kasabay po at kaakibat ng Ama sa pagiging walang hanggan. Kung babalik tanaw po natin ang ating pag-aaral nung nakaraang Friday, nabasa po natin na sa aklat po ng Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 1, talatang 18, siya po ay naroon na sa sinapupunan ng Ama sa walang hanggan, sa eternity. So, ang pag-iral niya po ay hindi lamang nangyari nung siya po'y bumaba at nagkatawang tao. Kaya nasabi po natin, hindi po ito isang patalinhagang salita. Ngunit malinaw po na nababasa at mababasa natin sa banal na kasulatan na si Jesucristo ay Diyos, ang kanyang tunay na kalagayan bago po siya nagkatawang tao. Nagkatawang tao. Sabi nga po natin, ay siya po ay kasama na o kaakibat na ng Ama doon pa sa pasimula. At tinawag nga po ito ni Apostol Juan na siya ang berbo. Nung pasimula daw po, ang ibig sabihin po ng pasimula ay hindi po nangangahulugan na meron siyang simula, kundi nung pasimula, buhat doon sa walang hanggan, ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. At sabi sa talatang 14, siya ay nagkatawang tao. Nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian tulad ng sabungtong na anak. At naroon na siya sa sinapupunan ng Ama. Kaya po sinasabi natin na siya po ay kasabay at kaakibat na umiiral ng Ama. At sa mga talatang ating po binasa doon sa Juan ay nabasa natin na siya ang lumikha at nagpapanatili ng lahat ng bagay. Ito rin po ang nabasa natin dito sa Kabanatang 1 ng Aklat ng Ebreyo 1:3. At sabi po doon sa Ebreyo Kabanatang 2, talatang 10,
Ang ganitong katunayan bilang Diyos ay hindi maibabago upang maunawaan kung bakit siya lamang ang makapagliligtas sa sangkatauhan. Wala pong ibang qualified na pwedeng maging tagapagligtas. Ano po? Sabi po doon sa talata, ganito po ang pagkakaliwat sa wikang Tagalog, sapagkat marapat sa Kanya na pinag-ukulan ng lahat ng mga bagay at sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay sa pagpapadala ng maraming anak sa kaluwalhatian na naging sakdal. Siyang may gawa ng kaligtasan nila sa pamamagitan ng kanyang sakit o ng mga sakit. Sa American Standard Version po, ganitong pagkakasabi, "For it became Him, for whom all things, and through whom all are all things, in bringing many sons unto glory, to make the honor or the author of their salvation perfect through suffering." Ang unang punto po na gusto nating iparating ay Jesus' superiority over the angels. At yan na nga po, tinalakay natin nung nakaraang linggo. At muli po nating babalikan ng kaunti. Jesus' superiority over angels, ang pagiging higit na dakila ni Jesus kaysa sa mga anghel. At ang pagka-Diyos niya bilang ugat ng kanyang kaluwalhatian or His deity as the root of His exaltation. Bagamat binanggit po ng Kabanatang 2 na si Jesus ay ginawang kaunting mababa kaysa sa mga anghel, sabi po ng talatang 9, sa isang panahon, nilinaw po natin ito at ngayon muli nating lilinawin. Ito ay kusang loob na pagpapakababa ng kanyang pagiging tao sa daigdig. Ito rin po ang sabi ng apostol ni si Pablo doon sa mga taga-Pilipos, Kabanatang 2, talatang 5 hanggang 11. Ang sabi po doon, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya inalintan ng maging kapantay ng Diyos. So malinaw po, para kay Apostol Pablo, ang kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Isang Diyos. Kaya sinabi niya, bagamat siya'y isang Diyos. Hindi niya inalintalang maging kapantay ng Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito. So, hindi po nabawasan ng kanyang kalikasan bilang Diyos. Nung siya po ay nagkatawang tao. Minsan hindi po natin maintindihan yan. May mga usaping politikal at legal sa ating bansa at ito po ay opinion lamang ng iyong lingkod. Hindi po ito legal na isang payo o katayuan dahil hindi naman po tayo abogado. Marami po ang nagsasabi na nung ang ating dating Pangulo ay dalhin doon sa International Court sa ICC, ay marami po ang nag-i-interpret na ito po ay pagsuko, pagpapasailalim sa kapangyarihan ng banyagang bansa o kapangyarihan. Ano po? So marami po ang nag-iisip na ang pagdala po sa dating Pangulo sa ICC ay pagsuko ng ating soberanya. At marami po din naman mga legal na luminaries ng batas nang nagsasabi hindi po ito pagsuko. Kung hindi po, ito ay isang pamamaraan na ginamit natin ng ating opsyon bilang isang bansa. Hindi po pinilit ng ICC. Hindi po pinilit ng Interpol
na ito po ay gawin sa isang mamamayan natin na lalo na nga po dating Pangulo, kundi po ito ay naging kapasyahan ng ating pamahalaan. Kung hindi po naging kapasyahan ng pamahalaan, ito hindi po ito pwedeng gawin o saklawan ng ating soberenya ng ICC. So napansin po natin dito sa ating pinag-uusapan bakit dinala po natin doon. Sapagkat pinili ni Jesus na bagamat siya'y Diyos, hindi niya inalintanang maging kapantay ng Diyos. Bagkus hinubad niya o iniwan niya ito. Sa ibang mga salin ay sinasabing tinimpi niya ito. At nagkatawang tao. Nagbihis. Naging anyong tao. Sa kanyang pagbaba po, nililiwanag po ng aklat ng Ebreyo na siya po ay naging ganap na tao. Ano po? At maintindihan po natin dito sa aklat ng Ebreyo kung bakit hindi po nabawasan ng kanyang kalikasan. Pauna na pong sinabi na siya, sabi sa talatang 1, siya ang Kabanatang 1, talatang 3, siya ay ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin, mababanaag, makikita ang tunay na kalagayan at kalikasan ng Diyos sa kanyang katawang tao. Kaya nga sabi ng mga apostol, nasaksihan namin ang kanyang kaluwalhatian bilang anak na bugtong. At sabi po ng talatang 3, eksakto siyang larawan ng Diyos. Larawan ng kanyang kalikasan. Siya ang nagpapanatili ng sanlibutan sa pamamagitan lamang ng kanyang salita. Salita, kapangyarihan ng kanyang salita. So hindi po nung pinili niyang bumaba sa kalagayang tao, hindi po nabawasan ang kanyang kalikasan o pagka-Diyos. Ano po? So sana medyo malinaw po sa atin yun. Ang pagiging higit na mahusay ni Jesus kaysa sa mga anghel na siya naging unang punto natin at ang kanyang pagka-Diyos bilang ugat ng kanyang kaluwalhatian or the superiority o Jesus' superiority over angels and His deity as the root of His exaltation. Bagamat binanggit po dito sa Ebreo 2 na ibinaba po siya ng kaunting kalagayan, mababa kaysa anghel, ngunit higit na mahusay kaysa sa mga anghel. Isang pagtukoy po sa pahayag ng Diyos kay Jesus. Sabi nga po ng talatang 1 o kabanatang 1, talatang 8 ng Ebreo, ang iyong trono, o Diyos, sabi po ng Ama, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakilanman. Ano po? Kailanman. Binibigyan din po ng mula sa sipi po o sulat ng mga awit 45:6, ibig sabihin natin na ang mga anghel ay mga lingkod na nilikha ng Diyos. Ang mga anghel po. Binabanggit po ng Ama na siya po ay may tronong walang hanggan. At hindi lamang pong may trono, kundi siya ay binabanggit na may trono siya bilang Diyos. Talatang 1, kabanatang 8. O kabanatang 1, talatang 8. Ano po? Thy throne, O God. Ipinadala upang maglingkod para sa kapakinabangan ng mga makatatanggap ng kaligtasan, sabi po ng talatang 14 ng kabanatang 1. So ang mga anghel po ay ang purpose kung bakit sila ipinadala ay upang makapag-minister, makapaglingkod sa kapakinabangan po ng mga makatatanggap ng kaligtasan. Samantalang si Jesus po ay hindi po nilikha, kundi siya ay anak ng Diyos.
Ano po? At sabi pa ho doon sa Kabanatang 2, talatang 8, kahit sa kanyang pagiging tao, sa kanyang kalagayang tao, pinanatili ni Jesus ang kanyang authority bilang Diyos. Naroon po, bilang Diyos. Pwede niyang gawin pong, nung mga panahon na yon, pwede niyang i-exercise ang lahat ng kapangyarihang meron siya bilang Diyos. Ngunit, sabi nga po ni Apostol Pablo, pansamantalang iniwan niya ito. Bagamat siya'y kapantay ng Diyos, iniwan niya ito. Naging alipin. Oo, naging alipin, naging masunurin, oo, hanggang sa kamatayan sa krus. So pinili niya pong mamatay. Marami pong nagkakamali sa wikang Tagalog pag sinasambing si Jesus ay, when Jesus died for our sins, malimit po mapagkamala ng ibang mga lingwahe natin dyan sa Pilipinas na si Kristo ay nagpakamatay. Hindi po. Ang tamang salin po na si Kristo ay namatay. Hindi po siya nag-suicide. Ano po? Siya ay kusang loob na ibinigay niya ang kanyang buhay bilang, ano po? Bilang kabayaran, o sa English ay as a ransom. Pag sinabi pong ransom, tayo po ay nalalagay sa balag ng alanganin. Nasasakamay tayo ng isang kapangyarihan. Yan nga po, kapangyarihan ni Satanas at kapangyarihan ng kamatayan. So, yung layunin po ng pagbaba ng Panginoong Jesucristo ay upang wakasan po ang kapangyarihan ng dyablo at ng kamatayan. Kaya nung sabihin po ni Pablo sa Roma 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ang purpose kung bakit si Jesus ay bumaba upang wakasan ang kamandag ng kamatayan. Sabi po ng 15, Kabanatang 15 ng unang Korinto, nasaan ang kamandag mo o kamatayan? Kay Jesus po, wala pong kapangyarihan ang kamatayan. Paano po ito nangyari nung siya bumangong muli mula sa mga patay? Kaya pinapahayag po natin that Jesus died for our sins. Yan po ay ang Ebanghelyo, the good news. Unang Korinto 15, 3 at 4. He died for our sins. Namatay siya para sa ating mga kasalanan. And He was buried because of our sin. Pero hindi po nagtatapos doon. Sapagat ang layunin niya ay lupigin ang kamatayan. At siya na nga po ang pauna. Siya ang naging halimbawa. Siya ang nakakitaan ng pag-asa na pwedeng gapiin, lupigin ang kamatayan dahil sa kanyang kapangyarihan. So, kahit nasa kanyang pagiging tao, napanatili po ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang otoridad bilang deity or Diyos. Sinabi po ng Hebreo 2:8 na ang Diyos ay inilagay sa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat ng mga bagay. Hindi po ito magagawa ng isang tao. Ito po isang tungkulin na nararapat lamang sa isang makapangyarihang pinuno bilang Diyos. Hindi po pwedeng isubject ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng isang tao, karaniwang tao. Mababasa po natin yan doon sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 110, verse 1. At sabi po sa unang Korinto, Kabanatang 15, talatang 27, mababasa rin po natin ang mga gayong ganong mensahe. Iniambing natin ito sa mga turo na naglalarawan kay Jesus bilang isang dakilang anghel o nilikhang nilalang. Binibigyan din po natin na ang
mga ganitong pananaw, kung siya po ay isang anghel na nilalang, ay sumasalungat po sa malinaw na pahayag ng Biblia na si Kristo ay Diyos. Hindi po siya isang, nilikha siya ng konting mababa po sa mga anghel. Ikalawang punto po, kanina ay niliwanag po natin na sinasabi po doon sa unang punto natin, ay binigyan din po natin ang pagiging higit na dakila ng ating Panginoong Jesucristo sa mga anghel. At ikalawa po, na makikita po natin dito ang katuparan. Katuparan ng mga hula o mga inihula sa kanya sa lumang tipan. At makikita po natin ang banal na anak ng tao o the divine son of man. Sa Hebreo 2:6 po, ngunit pinatunayan ng isa sa isang dako na sinasabi, ano ang tao upang siya'y iyong alalahanin? O anak ng tao upang siya'y iyong dalawin. Ang titulo pong anak ng tao ay ginamit dito po sa Hebreo 2:6 na ating binasa, ay binibigyan diin po ito mula doon sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 8. May dalawang kahulugan po ang pagiging tao at ang pagiging Diyos. Binibigay din po natin kung paanong natupad ito sa ating Panginoong Jesucristo bilang taong Diyos o the God-man. Kung titingnan po natin malaliman ito sa salita sa Biblia, mababasa po doon sa aklat ng hula ni Daniel sa Kabanatang 7, mga talatang 13 at 14 po. Mababasa doon po ang unang pagkakataon na nakita natin ano ang kahulugan ng anak ng tao. Sabi po doon, ang anak ng tao ay darating na may mga ulap ng langit. Tatanggap ng kapangyarihan. Tatanggap siya ng kaluwalhatian at isang kaharian na hindi po mawawala o magmamaliw. Ito po ay mga katangiang tanging para sa Diyos lamang. Kaya kapag sa mga Hudyo po, sa kanilang konteksto ng pagkaunawa, pag binabanggit na anak ng tao, hindi po ito nangangahulugan na siya isang karaniwang tao, kundi po nililinaw po dito sa ating binasa. Malinaw po na ang darating na may mga ulap ng langit ay na anak ng tao ay tatanggap ng kapangyarihan, kaluwalhatian, at isang kaharian na hindi mawawala. So sa kanila pong isipan, hindi tulad ng nasa isip natin pag sinabi nating anak ng tupa. Ibig sabihin, anak ng hayop. Ano po? Anak ng tupa. So ang anak niya ay siyempre tupa. Pero dito po binabanggit anak ng tao, pero yung tinatawag pong anak ng tao na Daniel ay hindi karaniwang tao sapagkat wala pong tao na tatanggap ng kapangyarihan, tatanggap ng kaluwalhatian at isang kaharian na hindi magmamaliw. Wala pong ganoon. Sabi po sa Kabanatang 8 o talat ng Aklat ng Mga Awit, medyo 6 o 9 na talata po ito, ngunit babasahin lang po natin mga talatang 4 at 5, na ito po ay sinipi mula doon sa binasa natin sa Aklat ng Hebreo. At ito po yung pinag-uugatan. Sabi po ng 4, ano ang tao upang iyong alalahanin siya? At anak ng tao upang iyong dalawin siya? Sapagkat
iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang sa Diyos. Yung Diyos pong binabanggit dito na sinalin sa Tagalog po ay mababa sa anghel. Ano po? Sa kaisipang, ano po, sa konteksto ng mga Hudyo, kapag binabanggit pong anghel ay siya po ay kakaibang kapangyarihan at uri ng nilalang. Higit na mataas kaysa sa mga tao. Ngunit pinatutunayan po ng aklat ng Ebreyo na si Kristo ay nakahihigit kaysa sa mga anghel. Sapagkat iyong ginawa siyang kaunting mababa lamang sa anghel o sa Diyos. At tinutukoy po ay anghel. At pinaputungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. So hindi po karaniwang tao ito. Yung tinatawag na ano ang tao upang alalahanin siya o anak ng tao. Sapagat nabasa po natin dun sa aklat ni Daniel na siya po ay tatanggap ng kapangyarihan. Kapangyarihan po, kaluwalhatian at isang kaharian na hindi po magmamaliw. Wala pong tao na ganyan. Sana po nakita natin. So, ikatlo po, sapagkat kakaunti na po ang ating oras, na punto na nais nating makita dito sa aklat ng Kabanatang 2 ng Ebreyo ay nais po nating ipakita ang necessity of Jesus' humanity and deity para sa salvation. Ang kanyang pagiging tao at pagiging Diyos ay napaka-importante po na sangkap para sa ating kaligtasan. Binibigyan din po natin na ang kaligtasan ay nangangailangan ng dalawang aspeto ng kalikasan ni Jesus. Tama po. May dalawang kalikasan o napakahalagang sangkap ang ating kaligtasan sa kalagayan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pwedeng gawin ito ng isang karaniwang tao lamang. Kundi magagawa ito ng isang Diyos na nagkatawang tao. Sabi po doon sa talatang 14, dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay kanyang malipol yaong may kapangyarihan sa kamatayan. O kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa makawid baga ay ang dyablo. So sinasabi po ng aklat po ng mga taga-Roma o sa aklat po ng Ebreyo, Kabanatang 2, talatang 14, ay ang merong kapangyarihan sa ano po, na pinag-aarian ang kamatayan ay ang may kapangyarihan dito ay ang dyablo. Kaya alam natin, malinaw na si Kristo, sabi po ng sulat ni Juan, na si Kristo ay dumating upang wasakin ang lahat ng lalang ng dyablo. At ang pinakamatinding pinsala po na naibigay ng dyablo ay ang kamatayan. Ang kamatayan po ay na-introduce, pumasok sa sanlibutan o sa isipan o sa mundo ng mga tao dahil sa kasalanan. Roma 5:12.
At sabi po doon sa talatang 15, at maililigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa sa ilalim sa pagkaalipin sa buong buhay nila. So naging naging Panginoon, naging amo natin ang dyablo. Sabi po ni Apostol Pablo, kayo'y nung unay mga patay dahil sa inyong kasalanan at sa inyong pagsalangsang. Ito po'y dulot ng kapangyarihan na namamayani dito sa sanglibutan, ang dyablo. So, ang kanyang gawain po ay upang wasakin, sirain ang ating relasyon sa ating manlilika. At gayon din po, ang layunin ni Satanas, wasakin ang ating pamahalaan. At ginagawa niya po ito, unang pamamaraan niya ay wasakin ang pamilya. Ang pinakamaliit pong bahagi o unit ng lipunan ay ang pamilya. Kapag nasira po yung pamilya, umi-epekto to sa buong komunidad. Ano po? Yan po ang layunin ng mga gahaman, sakim sa kapangyarihan. Ano po? Ang layunin nila ay wasakin ang unang pamilya. Ano po? Yan ang layunin nila. Pag nawasak nila ang unang pamilya, yan po yung pamilya ng ating Pangulo. Guguho po ang ating komunidad. At marami po ang naglalayong gawin yan. Tayo po ay hindi tagahanga ng ating Pangulo. Ngunit bilang isang Kristiyano po, obligasyon natin na ipanalangin ng ating Pangulo ang kanyang pamilya. Sapagkat pag nawasak po, ang kanyang pamilya ay nawawasak ang buong bansa. Ano po? So kapag yan po ang naging nakikita po natin sa ating nangyayari sa ating lipunan, hindi lang po yung gawa ng mga taong gahaman sa kapangyarihan, kundi po yan inspirasyon ng pinagmumulan ng kagahamanan, ang dyablo. Ano po? Sabi po ng Roma 5:15, datapot gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang lahat o marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Kristo. Sabi nga po ni Pablo sa 5:12, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan. Ang sabi po ng Apostol Pablo sa 15:22 ng unang Korinto, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kamatayan. Ngunit, sa pamamagitan, sabi niya na sa pamamagitan ng unang Adan, pumasok ang kamatayan sa sanlibutan. Ngunit sa pamamagitan ng huling Adan, referring to our Lord Jesus, lahat ay mga bubuhay. Kung paanong sa unang Adan, lahat ay nangamatay, sa pamamagitan po ng huling Adan, the last Adam, si Kristo ay lahat mga bubuhay. Yan po ang malinaw na sabi ng 5:15 ng Roma. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung paanong sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang lahat o ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang tao na si Jesucristo. Tao pala. Tama po. Ang kanyang pagka-Diyos ay tinitiyak na ang kanyang pag-aalay ay walang hanggan. Panghabang buhay, makapangyarihan at sapat upang
talunin, lupigin at gapiin ang kasalanan at kamatayan. Yan po ang sinasabi ng Hebreo 9:12. At sabi po doon sa talatang yon, at hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kanyang dugo ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal na kinamtan ang walang hanggang katubusan. Bakit dakila po siya sa mga mga saserdote nung panahon ng lumang tipan, sapagkat ang mga saserdote noon kapag sila ay maghahain ng handog para sa kasalanan, bago po nila yung gawin, sila po muna ang maghahandog para sa kanilang kasalanan. Pero kay Jesus, hindi na po necessary. Bakit? Sapagkat siya ay banal, siya ay Diyos. Hindi po siya, hindi siya nagkasala ni minsan. Sabi po ng unang Juan, kabanatang 2, talatang 2, at siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan. Ginamit po ng isang matalinhagang salita, pangpalubag loob. Ibig sabihin, sa pamamagitan niya, yung puot ng Diyos sa kasalanan ay lumambot. Dahil si Kristo ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan, at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Napansin po natin, si Kristo, ang bisa ng kanyang pagkamatay ay hindi lamang para sa mga nasa loob ng simbahan. Yan po ang sabi ng talatang 2. Siya ang pampangilubag loob sa ating mga kasalanan. Ating mga kasalanan, ang tinutukoy po sa talatang 1, yung mga mumunting mga kapatid. Ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. So sinusulatan po mga mananampalataya, mga tagasunod ng Kristo. At kung ang sino man ay magkasala ay meron tayong taga-pamagitan sa Ama. Si Jesucristo ang kailangan pong dugtungan, matuwid. Ang matuwid. Sabi po ng mga Pariseo sa kanya at mga Saduseo, walang ibang matuwid kundi ang Diyos. Sabi ni Kristo, bakit niyo ako tinatawag na matuwid? Alam niyo na walang ibang matuwid kundi ang Diyos. At dito po sinasabi ng apostol na si Juan, siya ay tagapamagitan natin sa Ama, si Jesucristo na hindi po ito idinugtong lamang sa kanyang pangalan na siya ay mag-good, kundi siya lamang po ang nagtataglay ng totoong salitang good. Ano po? Bakit? Sabi po ng Roma 3:10, walang matuwid, walang good, wala kahit isa. At ang lahat ay nangagkasala. At walang umabot sa pamantayan ng Diyos. Walang sino mang good. Pero sabi rito, kung tayo ay nagkakasala, meron tayong tagapamagitan sa Ama. Si Kristo Jesus ang matuwid. Kaya po siya ang naging pangpalubag loob sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanlibutan din naman. Si Kristo, ito po ay napaka-importanting aral sa loob mismo kasi ng simbahan, sa loob ng mga simbahang Kristiyano. Pinangangalandakan na si Kristo ay bumaba. Meron pang nangaral na nagsabing si Kristo ito po ay isang covenantal doctrine na ang Ama ay nagplano na piliin ang certain group of people
At pinadala niya si Jesus para iligtas ang piniling ito. At pinadala ang Banal na Espiritu upang kumbiktahin ang mga taong ito. Labag po yan sa Biblia. Sapagkat si Kristo, ang kanyang kamatayan ay mabisa para sa lahat. At ang isa pang naimbento ng mga teologo, alam niyo po ba yung salitang nagpagulo ng banal na kasulatan? Ganito po ang sabi ng mga teologo. Ang kaligtasan o salvation is available to all who'd like to receive Jesus Christ. Available daw po. Hindi po. Malinaw po ang talata. Hindi lamang sa kasalanan natin, kundi sa buong sanlibutan. Di naman. Ang sabi ng ay di lahat ay ligtas. Ang tanong na liliwanagin natin, saan ba naligtas ang tao? For the wages of sin is death. Yan ang reason kung bakit bumaba si Kristo upang bayaran ang hindi po mga kasalanan. Take note po, the wages of sin, ang kabayaran ng kasalanan. Hindi po sinabing, for the wages of sins is death. Hindi po. Ang kabayaran ng singular kasalanan, kamatayan. So isang kasalanan po lamang pumatay sa sangkatauhan. Napaka-importante po yung conjunction na kasunod ng talata 6:23 ng Roma. But, ngunit, datapwat, pero, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Malinaw po ang layunin kung bakit naparito si Jesus upang wakasan ang kamandag ng kasalanan. At ang kamandag ng kasalanan, ang dulot niyan kamatayan. Dahil sa kasalanan, lahat ay nangamatay. Sabi po ng 15:22 ng unang Korinto. Sa pamamagitan ng unang Adan, lahat ay nangamatay. Ngunit, sa huling Adan, lahat ay mga bubuhay. Bakit ka pa nagpipreach? Bakit ka pa nagbabible study? Upang malaman nyo na ang kabayaran ng kasalanan nyo ay hindi ang mabubuting gawa nyo para kayo ay makarating sa kaluwalhatian. Tanging ang pagtanggap sa kaloob ng Diyos ang maghatid sa inyo doon. Paano kung hindi mo tinanggap? Yan po ay sigurong magandang ipaglilingkod ko sa inyo sa mga susunod na pag-aaral. Abangan po natin yan sapagkat wala na tayong oras. Hebreo 2:17. Kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sinasabi po dito na si Jesus ay ginawang katulad ng kanyang mga kapatid sa lahat ng bagay na walang kasalanan. So naging katulad ng mga karaniwang tao. Ang kanyang pagka-Diyos ay ang nagligtas sa atin sa pagkahulog sa pamamagitan o samantalang sa kanyang pagiging tao ay nagbigay daan sa kanya na dalhin ng ating mga kasalanan. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, nakakilala ng kasalanan,
ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Siya daw po na hindi nakikilala ng kasalanan. Siya na hindi niya po alam kung paano mamuhay sa ilalim ng kasalanan ay na kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo maging sa kanya'y katuwiran. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Kalawang Korinto 5:21. Panghuli po natin pag-usapan ngayon, si Jesus bilang mahabagin na dakilang saserdote. Ang banal na otoridad na mga lalapit. O sa English po ay Jesus as our merciful high priest. The divine authority to intercede. Siya po ay bilang dakilang saserdote, hindi tulad ng mga saserdoting tao, ay meron siyang banal na kapangyarihan o karapatang mamagitan. Inilarawan po dito sa mga talatang 17 at 18 ng ikalawang Hebreo si Jesus bilang isang saserdote na gumawa ng pagkakatawang tubos para sa ating mga kasalanan o ng mga tao at tumutulong sa mga nahihikayat. Ano po? So tingnan po natin ang mga talatang ito sa ating pag-aaral sa susunod po ng ating pagtalakay. Nalulungkot po ako na medyo wala na po tayong oras. Sana ay objective ko ay matapos tayo ng 40 minutes. Unfortunately, hindi na po natin nagawa ito. Sana po pagtiyagaan natin at sa susunod, babaybayin po natin verse by verse ang mga talating ito. Ngayon po ay pinasisilap ko lamang po ng pahapyaw upang sa inyong pagbabasa ng aklat ng Hebreo ay maintindihan na po natin ang mga ibig sabihin ng ating nababasa. So, ang tanong natin sa ating pangwakas ay paano natin iniuugnay ang pagka-Diyos ni Jesus sa praktikal nating pananampalataya. Dahil si Jesus ay Diyos, maaari tayong magtiwala na ang kanyang mga pangako ay hindi mabibigo. Nabasa po natin yan doon sa Hebreo, kabanatang 6, talatang 18. That by two immutable things in which it is impossible for God to lie. Isang bagay na natitiyak natin, o dalawang bagay na natitiyak natin, ang Diyos ay hindi siya sinungaling. We may have a strong encouragement who have fled for refuge to lay hold of the hope set before us. Sabi po rito sa Tagalog, upang sa dalawang bagay na di magbabago, na diya'y di maaring ang Diyos ay magsinungaling o magbulaan, ay magkakaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan. Yun ang nagbibigay sa ating inspirasyon na tayo ay may katiyakan sa ating pananampalataya sapagkat hindi po siya sinungaling dahil siya ay Diyos. Tayo'y naghangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Ano po ang ibig sabihin nito? Dahil siya'y parehong Diyos at tao. We call it in English because Jesus Christ is God, man. Maaari tayong lumapit sa Kanya ng may
confidence. Alam nating naiintindihan niya ang ating kahinaan. Bakit? Iniwan niya ang kalagayan bilang Diyos. Namuhay siya na katulad natin. Maintindihan niya kung ano ang ating daing. Kung nakaranas tayo ng betrayal, meron ka bang mahal sa buhay, pinakamamahal mo, na ikaw ay binitray? Pwede kang lumapit kay Jesus, maintindihan ka niya. Sapagkat si Jesus, binigay niya ang lahat. Pinakain, pinainom, pinagaling. Lahat binigay niya, pati ang kanyang buhay. Pero, binitray pa rin siya. Hindi ito mangyayari sa isang Diyos. Kapag sa Diyos mo ito ginawa, pwedeng bigyan kanya ng hustisya. Harapin mo ang lahat ng iyong mga pagsalangsang. Pero hindi, dahil naging tao siya, naintindihan niya, kaya siya lamang ang may kapangyarihang mamagitan. Sapagkat kung hindi po siya, hindi niya iniwan ang kanyang dating kalagayan, hindi natin maintindihan kung ano ang salitang pagpapatawad. Hindi natin maintindihan ang salitang tunay na pag-ibig. Sapagkat lahat ng kaapihan, lahat ng kadustaan, lahat ng pangalipusta, hanggang kamatayan, inako niyang lahat yun. Kaya lahat na pwede nating maranasan, naranasan niya sa kanyang kalagayang tao. Kaya kung tayo lalapit sa kanya, tiyak na maintindihan kanya, sapagkat naging ganun, inabot niya ang ating abang kalagayan. Dahil siya'y parehong Diyos at tao, maaari tayong lumapit sa kanya na merong kumpiyansa, sapagkat alam nating naiintindihan niya ang ating kahinaan. Lubhang dakilang saserdote, siya'y pumasok sa kalangitan. Si Jesus na anak ng Diyos ay iningatang nating matibay ang ating pagkakilala sa Kanya. Pangalagaan natin ang ating pagkakilala sa Kanya. Sabi po ng Hebrew chapter 4 verse 15, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng paraan, gaya rin naman nating gayon may walang kasalanan o hindi nagkasala. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukang ng biyaya niya upang tayo magsipagtamo ng awa. So ito po yung paanyaya. Gagawin natin, lalapit tayo sa Kanya upang tayo magkaroon o magtamo o makinabang ng Kanyang awa at makasusumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Nagbabala siya laban sa pagpapababa ng kahalagahan ng ito po'y nagbibigay sa atin ng babala. Ang banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng babala laban sa pagpapababa ng kalagayan, kahalagahan ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil binabawasan nito ang kasapatan ng kanyang kaligtasan. Tanging isang banal na tagapagligtas lamang ang makapagpapalit muli ng makasalanang sangkatauhan sa isang banal na Diyos.
walang tao makagagawa nito. Sabi po ng Ikalawang Korintos 5:18, "But all things are of God, who reconciled us to Himself through Jesus Christ, and gave unto us the ministry of reconciliation. To wit," verse 19, "that God was in Christ reconciling the world unto Himself." Napansin po ba natin? God was in Christ reconciling the world into Himself. Isinugo niya ang kanyang anak na bugtong upang ibalik, i-reconcile sa kanyang sarili ang mundo, not reckoning unto them their trespasses, and having committed unto us the word of reconciliation. Kung may di-describe natin si Jesus, ang kanyang ministeryo, ay napakagandang description ay reconciliation. Nagkaroon tayo ng pagkakasundo sa Diyos. Nagkaroon ng access ang tao sa Diyos. Nagkaroon ng pagkakataong makalapit ang tao sa Diyos. Dahil kay Kristo. Yan ang ating sinisigaw. Luwalhati ng Diyos at makilala si Jesus. At ngayon, akin namang siyang ipinakikilala sa inyo. Magandang gabi po. Pagpalain po kayong lahat ng ating Panginoong Jesucristo. At sumainyo po ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo at ang patuloy na pag-iingat sa inyo ng Banal na Espiritu. Kung nakarating po kayo dito, hanggang dito sa dulo ng ating pag-aaral, nais ko po kayong pasalamatan sapagkat sa inyong pong matiyagang pagsubaybay. Sa susunod na Friday po, promise, ipakikita ko po sa inyo ng mas malaliman ang Panginoong Jesucristo bago po tayo dumako sa Kabanatang 3. Ayaw ko po kasing bitawan ito na hindi nyo nakikilala ang Panginoong Jesucristo ng mas malalim. At hindi lamang siya makilala. Ang layunin po ng programang ito ay upang lahat po tayo makarating sa pagkaunawa, pagkakilala, at pagkakaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Hanggang dito na lamang po. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ito pong yung lingkod, nagsasabing ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Ama at ang patuloy na pag-iingat sa inyo ay makamtan niyo po sa araw. Bye-bye for now. God bless you all.